Zoom meeting, worship services with the Filipinas Farm Church of Christ in Tagaytay City. Meron na ba sa atin ang nagtatanong bakit meron pang COVID-19? Hindi ba kayang alisin ng Panginoon ito? Sabi, walang imposible sa Diyos. Bakit meron pa? Baka ang iba po ay nagdadalawang isip na sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi nasusulat naman, sabi nila, Matthew 19:26, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapwat sa Diyos, ang lahat ay mangyayari. For God, nothing is impossible. Bakit? Sabi, no? Nag-iisip na tayo, bakit? Nakailang buwan na tayo, mayroon pa rin, ganito pa rin tayo na sitwasyon. Makapag-isip po tayo ng marami, iba-iba. Kaya minabuti ko pong talakayin natin itong tanong na ito. At napapansin po ninyo, sa dulo po ng walang imposible sa Diyos ay mayroong question mark. Nice kasi nating unawain ano ang nasusulat. Una ay nice ko pong ipaliwanag sa inyo ang pinaka-background ng talatang ito. Ito ay hango sa Matthew Kapitulo 26, 16 hanggang 26 ng aklat ng Matthew. At ang pinaka-background actually nito mga kapatid ay ang isang binatang mayaman na pumunta sa Panginoong Hesus at nagtanong siya. Narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So diyan po nag-umpisa ang pangangaral ng Panginoong Hesus. At sinabihan ang binata na kailangan niyang sundin ang kautusan. Wala po sa ating screen pero yan po ang mga sumusunod na talata. At in-specific pa ng Panginoong Hesus ano ang kanyang mga gagawin. Sinasabi na kailangan gawin mo ang nasa kautusan. Katulad ng huwag pagpatay, huwag pagsisinungaling, at lahat na binanggit maliban doon sa isa. Mayroon po siyang hindi binanggit ang tungkol sa pag-iimbot, tungkol sa attitude ng isang tao sa kayamanan. Tapos sabi nung binatang mayaman, ay nagawa ko na lahat yan, Panginoon. Mula pa pagkabata, sabi niya. Ganun ba? Ang sunod na sabi ng Panginoong Hesus, o sige, isa na lang ang kulang mo. Alam ng Panginoong Hesus na ang taong ito ay maraming kayamanan. Sabi sa kanya, o sige, humayo ka, ibenta mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap. Ayan, verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, kumayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Diba? Tama ang tanong, tama yung sagot, pero pansinin niyo po yung reaksyon ng mayamang binata. Sa verse 22, datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Makatuwid, hindi niya nagawa. Hindi niya magawa ang ibenta ang kanyang mga ari-arian at ipamigay. Now, ito yung alam ng Panginoong Hesus na kulang na lamang ng binatang mayaman. Ito po ay hindi pangkalahatan na utos. Baka pangunahan nyo kami, kailangan palang ibinta ko na lahat ng ari-arian ko at ibigay sa mga dukha.
Ito pong pinaka-setting niya ay personal na pag-uusap ng Panginoong Hesus at saka ng isang individual. Kaya sa kanya po sinabi ito at masasabi natin na alam ng Diyos ang puso niya at isip niya, kaya sa kanya sinabi ito. At ito ang nakapipigil sa kanya sapagkat sabi niya, nagawa ko na yung nasa kautusan. Ito na lamang isa ang pumipigil sa kanya upang sumunod sa kanyang Panginoong Diyos. Kaya sinabi sa kanya ang kailangan niyang gawin. No? At sinuman sa atin na yun pa rin ang problema niya, parehas nitong mayamang binata, baka ganun din ang sasabihin ng Diyos sa atin. Isa na lang yung problema mo. Kasi mahal na mahal mo yung mga ari-arian mo, kayamanan mo. Binta mo na yan, ibigay sa mga dukha, balik ka sa akin at sumunod ka sa akin. Magiging gano'n. No? So yun po ang naging pasya ng mayamang binata na manglaw, nalungkot, at hindi niya magawa ang pinapagawa sa kanya. Sabi ngayon ng mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Hindi naman niya sinasabing hindi makapasok. Mahirap makapasok ang taong mayaman sa kaharian ng langit. In fact, ay inihambing niya ang pagpasok ng isang mayaman sa kaharian ng langit katulad sa isang kamilyo na dumadaan sa butas ng karayom. Meron silang haka-haka na itong butas ng karayom daw ay isang parang gate doon sa Jerusalem. Itong kanyang tinutukoy. Hindi. No? Basahin natin, muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. So ganito kahirap ang paghahambing ng Panginoong Hesus para sa isang mayaman na katulad ng kausap niyang mayamang binata na mahalaga sa kanya ang kayamanan niya at hindi niya kayang mawala ito sa kanya, ang makapasok siya sa kaharian ng langit. At ang mga alagad ay nagbigay ng komento. At pagtingin ni Jesus sa sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Sabi kasi ng mga alagad, kung ganoon, sino pa kaya ang maliligtas? So sabi niya, sa tao, imposible yon na maliligtas siya sa pamaraan na katulad ng pagpasok ng isang kamilyo sa butas ng karayom. Subalit sa Diyos ay pupwede, maaari. Yun po ang background ng mga katagang walang imposible sa Diyos. Sa English, with man this is impossible, but with God all things are possible. Alam nyo, ang mga talatang ito, mga kapatid, ay nami-misunderstood. Nagbibigay siya ng false hope, maling pag-asa sa mga tao na lahat na hilingin nila, alimbawa, ibigay ng Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at posible sa Diyos ang gawin niya ang lahat para sa isang taong nananalangin, humihingi sa Kanya. Well, ang example ay itong pandemic na ito, mga kapatid. Ilang ang buwan na ba tayo nananalangin na mawala na sana ito? Buong mundo ito. Ang record ngayon sa Mindanao, sa mga probinsya ay dumadami. Sa halip na kumukunti. Baka dito sa Manila, controlled na. Kaya lang, ang mga balita ulit ay nung pakawalan yung mga tao, naglabasan ng mga tao, ang virus ay nandyan pa rin, kaya kumakalat pa rin po. Kung posible para sa Diyos ang lahat, at matagal natang hinihiling na mawala na itong virus na ito, gaano katotoo? Kaya ayaw natin na magbigay po ng false hope, ng pagsasabi na kaya ng Diyos yan. Ito ang ating dahilan ng pag-aaral ngayon. At sa ating personal na buhay, meron na ba tayong mga hiniling na hindi naman ibinigay, hindi nangyari? Bakit kaya? Sabi, walang imposible sa Diyos. Bakit hindi niya naibigay yung aking hinihingi? At ako man din ay mayroong mga hiniling na hindi ko tinanggap.
O, ibig bang sabihin, walang kapangyarihan ng Diyos na ibigay ang ating mga hinihiling? Tingnan po natin sa mga pag-aaral na ito. Nagtuturo po ang talatang ito kung paano makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang pinaka-background ng ating teksto. Ang mga mayaman ay makakapasok, subalit mahirap nga lamang. Pero makakapasok pa rin sila sa kaharian ng langit. At hindi imposible, no? Hindi imposible na sila ay maligtas. Kung sa tao ay mahirap ang pagliligtas sa kanila, sa Diyos walang imposible. Yun ang pinaka-background ng teksto. Kaya ng Diyos na iligtas kahit na ang mga mayayaman, no, na mas mahirap pa sa kamilyo ang pumasok sa middle, karayom, kaysa pumasok sila sa kaharian ng langit. Yun po ang pinaka-background. At hindi po nagtuturo ang talata na gagawin ng Diyos ang lahat na kaya niyang gawin. Halimbawa, kaya ng Diyos na ipabagsak ang ating mga bahay. Ngayon na, hindi natin hinihiling. Hindi natin hinihiling. Kaya niyang gawin yun, di ba? Sa kanyang kapangyarihan. Subalit ang tanong ay, gagawin ba niya? Yan ang tanong. No? Kaya, ang pagsasabi natin na walang imposible sa Diyos ay hindi nagsasabing gagawin ng Diyos ang lahat na kaya niya. Hindi tinatanong yung kakayanan niya at wala pong question doon sa kanyang kakayanan. Ang tanong ay, yung kanyang kagustuhan, gagawin ba niya ang ganoon? Ang lahat na hiniling natin, no, hindi tinuturo ng talata, no, hindi sinasabi na dahil walang imposible sa Diyos ay lahat ng hilingin na natin, ibibigay na niya. Hindi rin po ganoon. So, kung hindi ganoon, ating aalamin ngayon, no? Paano pala tayo mananalangin sa Diyos? Paano pala tayo sa ating paghiling sa Kanya? Bakit hindi natin tinatanggap ang mga kahilingan po natin? O yung ating prayer, di ba? Mayroon tayong mga pinag-pray na nawa ay gumaling sila sa kanilang mga sakit. Yung mga gamot nila, pinagdarasal natin. At nalaman natin, nabalitaan natin, pumanaw naman sila. Ibig bang sabihin, walang kapangyarihan ng Diyos na sila ay pagalingin? Dahil wala namang imposible sa Kanya. Yun po ang ating tinatalakay. Anong kaibig sabihin nun? Anong pakahulugan ng Panginoon doon? So, ang ating aalamin ngayon ay kung paano ang paghiling natin sa Diyos, no? Ano ang paraan ng ating pananalangin, at anong ibig sabihin kapag hindi binigay ng Diyos yung ating mga dalangin? Kailan niya ibibigay ang mga ito? Sa Kanya bang hindi pagbigay ng ating mga kahilingan ay nanghulugan na wala siyang kapangyarihan? Well, ito po ang ating mga babasahin na mga talata magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Halimbawa ay Marcos Kapitulo 11, versikulo 24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesus, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Number 1 po na requirement upang ating tanggapin ang ating mga requests sa Diyos, yung ating pagtitiwala sa Kanya. Mayroon tayong tiwala na kung ano yung hiniling mo, yun na ang iyong tatanggapin. Okay, sinasabi po natin kung sa paano ang ating paghiling sa Diyos. Ano kaya ang turo ng Biblia tungkol sa paghingi o sa pananalangin natin? At kung lahat ba ng hinihiling ay ibinibigay niya at kailan ibinibigay ang mga hinihingi natin? So magsisimula po ang mga kasagutan mula po sa talatang ito. Marcos Kapitulo 11, versikulo 24, sabi ng Panginoong Jesus, kaya nga sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ano ito? Sinasabi niya, kailangan mayroon tayong pagtitiwala sa Diyos. Sa ating paghiling, wala tayong pagdadalawang isip sa kanyang kakayahan. At tunay nga naman, hindi natin mapagdududahan ang kanyang kakayahan.
Kaya sa ating hinihiling, buo ang ating pag-asa ibibigay ng Panginoon. Katulad daw ito ng mga nanalangin na uulan. Sa isang lugar kung saan ay matagal nang walang ulan, nagpasya ang mga mananampalatayang ito na isang linggo, wala silang gagawin kundi humiling, manalangin, bigyan sila ng ulan. At nang magsisimula na sila ng kanilang pananalangin, nagtanong yung kanilang mga ngaral, sinong may dala ng payong? At nalaman niya wala daw nagdala ng payong. Ang ibig sabihin, okay, hihingi sila ng payong, pero sa isip-isip nila, hindi naman talaga uulan, hindi kailangan yung payong. Nanalangin sila na may ulan, pero wala silang payong na dala. Okay? Hindi pagtitiwala yon, no, sa Diyos na kanilang hinihingan ng ulan. 1 Kapitulo 14, 13 hanggang 14 ay sinasabi rin kung sa anong paraan tayo hihingi. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak, kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, at yaon ang aking gagawin. Sa ating pangalang paghingin ng anumang bagay, no? At ang anuman ay mula sa maliit hanggang sa malaki. Diba? Hanggang sa less important, sa pinaka-importante sa ating buhay. Yung nga lamang, sabi ay kailangan hilingin natin sa kanyang pangalan. Inulit po niya, kung kayo'y magsingin ang anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Ito po yung basihan natin, bakit ang ating mga prayers, sa dulong-dulo ng ating mga prayers ay sinasabi natin sa pangalan ni Jesus. Dahil po dito sa sinabi niya, sa talatang ito na humingi tayo, no, sa kanyang pangalan. Alam naman kasi natin na siya ang tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, sabi niya. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Jesus. Kaya sa ating paghingi, dumadaan tayo sa Kanya. Baka naman sa ating pananalangin ay kung kani-kanino tayo humihingi ng mga santo at santa. O di nga ba, mayroong mga, anong tawag natin doon, no? Mga barangay ay meron silang kinikilalang patron. Mayroong patron ng pagbubukid, patron ng kung ano-ano, no? Sa kanila humihingi. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, siya, sa pangalan niya, ang ating paghingi. Kaya baka marahil, yun ang dahilan ng hindi natin pagtanggap. Sa ibang pangalan tayo humihingi. Sabi ng Panginoong Hesus, sa kanyang pangalan lamang. Subalit, bakit hindi ang lahat ng hinihiling ko ay naibibigay sa akin? Maaari pa rin nating itanong. Meron naman akong pananampalataya. Siyempre, gustong-gusto ko yung aking hinihiling ngayon. At saka hiningi ko naman sa pangalan ni Jesus. Yung ating mga pinagdarasal na mga may sakit, pinagdarasal na mawala na yung COVID, naniniwala naman tayo sa pangalan ni Jesus, sabi natin sa ating prayer. Pero wala pa rin. Kaya dagdagan po natin ang informasyon. 1 Kapitulo 15, versikulo 7, merong sinabi ang Panginoon ay susulit, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ano na naman po ang sinasabi, hilingin ninyo anumang inyong ibigin. Pero meron po siyang sinabi, kung kayo'y magsipanatili sa akin. Ang idea po ng pananatili sa 1 Kapitulo 15, yung paglalarawan na ang Panginoong Hesus, ang ubas, puno ng ubas, ang mga mananampalataya, yung sanga. Pag pinutol mo yung sanga, madetach siya sa puno, ang sangang ito mamamatay, mabubulok, no? Wala siyang silbi. Kaya kailangan niyang manatili doon sa puno. At yan po ang paglalarawan sa atin ng mga mananampalataya na kailangan manatili tayo sa Panginoong Hesus. At sa pananatiling yan, sabi niya, sige, humiling ka ngayon ng anumang inyong ibig at ito ay gagawin sa inyo.
Juan Kapitulo 15, versikulo 16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at akin kayo inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Inulit lang po itong sinasabi niyang sa aking pangalan. At sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 2, ay sinabi pa ang isang dahilan kung bakit maaring hindi tayo nakakatanggap. Una, sabi niya, kayo'y nag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nag-iinggit at hindi maaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka. Kayo'y wala. Bakit? Sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Well, unang-una pala, no, dapat natin gawin ay humingi. Ay sabi natin, alam naman niya kung anong kailangan natin eh. Oo nga, alam naman ng mga nangan niya. No? Pero meron po nakasulat eh. Katulad ng Matthew 7:7, di ba? Magsingi kayo at kayo ay bibigyan. Magsihanap kayo at kayo ay makakasumpong. At ang bawat tumutuktok ay bubuksan. So, utos din naman niya na magsihingi tayo. So, bakit hindi tayo hihingi? Marahil po sa ating paghingi, marami tayong gusto, marami tayong kailangan, pero sa ating paghingi ay baka malalaman ano ang gustong-gusto natin. Okay, mayroon pong utos na tayo ay hihingi at ibibigay naman ng Diyos ang ating mga hinihingi. Verse 3, kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap. Bakit na naman? Bakit na naman? Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Sa palang dahilan ng hindi po natin pagtanggap ay mayroon tayong masamang layunin sa ating mga hinihingi. O, gugugulin lamang pala natin ito sa kalayawan eh. Di sayang. Sayang yung biyaya. No? Sayang yung bagay na ibinigay sa iyo kasi wala pala itong pakinabang eh. Makakasama pa sa iyo. Itong sinasabi ni Santiago. Nagsisingi tayo ng masama, gugugulin natin sa kalayawan. Kaya hindi na lamang ibibigay ng Diyos. At verses 6-8, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Inulit po. Yung unang ating sinabi na walang pag-aalinlangan, sapagkat iyaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. O yung pagdadalawang isip, para daw alon sa dagat, pabalik-balik, walang tamang direksyon. Balik-balik lamang. At yun ang paglalarawan niya. Walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Kaya sa ating paghiling, mga kapatid, no? Alam natin kung ano ang gusto natin. Alam natin ang dahilan bakit gusto natin. At alam natin ang ating inihingan ay ang makapangyarihan sa lahat. Kaya ibibigay niya ito. Huwag ating gayahin. Matagal ko nang kinukwento sa inyo. Ang isang may edad na ali ay nagsawa na sa katitingin ng bundok sa harapan ng kanyang bahay. Gusto na itong mawala at nang magkaroon naman siya ng maganda-gandang view sa harapan ng kanyang bahay. Nang paglabas niya, umaga, makikita naman niya yung parang kaparangan at hindi yung bundok. Kaya sabi niya, pagdasal ko nga ito, sabi sa Bible, kung meron kang pananampalataya na sinlaki ng mustasa, ay pwede mong sabihin sa bundok, lumipat ka at lilipat yan o aalis yan. Nalangin niya daw siya, pagkatapos ng dalangin niya, binukas niya ang kanyang mata at nakita niya yung bundok, sabi niya, sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba eh, hindi aalis ang bundok eh. Nanalangin tayo, pero sa kaloob-looban natin, sinasabi natin hindi mangyayari ito. Tulad nung ali na yon, hindi mangyayari ito. O hindi nga nangyari kasi mayroon siyang pagdadalawang akala. Unang 1:3-22, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Bakit natin tinatanggap ang ating mga hinihingi? Ito naman po, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ito palang kailangan din. Pagtupad natin at ang paggawa. No?
sa mga bagay-bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ibig sabihin yung opposite ay yun ang nakapipigil na tanggapin natin yung ating mga kahilingan. No? Sa hindi natin pagtupad sa kanyang mga utos, sa hindi natin paggawa ng mga bagay-bagay na kalugod-lugod sa kanya, hindi niya ipagkakaloob ang inihiling natin. O magtatanong tayo, bakit naman yung aking kapitbahay masamang tao? Wala na siyang ginawa kundi magmura, gumawa ng masama. O, bakit naman marami siyang tinatangkilik? Parang tumatanggap siya ng biyaya mula sa Diyos. Yung huling sinabi ko, ang ating questionable. Totoo nga ba ng mga tinatangkilik niya ay galing sa Diyos? O, baka minana niya lang sa kanyang mga magulang yan. Baka naman marami talaga siyang negosyo o kung sa farmer pa siya, marami siyang itinanim kaya natural law, no? Ang batas ng kalikasan ay marami siyang aanihin din naman. No? At sino nakakaalam, yun nga ba ay galing sa Diyos? Yung kayamanan na yon, mga drug lord, maraming pera, no? Maraming ari-arian, galing ba sa Diyos yun? I doubt, no? Natin sinasabi. Pero so mayroong mga maraming tinatangkilik kahit na hindi sila tumutupad. Subalit sa isang mananampalataya, inaasahan ng Panginoong Diyos ang ating pagtupad, ang ating paggawa ng mga bagay-bagay na kalugod-lugod upang tayo ay tumanggap ng ating mga hinihiling. Maragdagan pa, unang Juan 5:14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo o tayo niya. Ano yon kanina? No? Tayo yung gumagawa ng kanyang kalooban. Ngayon, ang ating hinihingi ay naaayon sa kanyang kalooban. Mayroon palang hinihingi ang tao na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Opo, no? Mga bagay-bagay na sa pakiwari niya, hindi nararapat na mapasa atin. At sino nakakaalam nun? Hindi man natin nalalaman yun. No? Siya ang nakakaalam. Kaya pumarahil, yung hinihiling mo na helicopter, hindi niya ibibigay. Kasi pag sinakyan mo, baka madidisgrasya ka lang. No? Mga bagay-bagay na hinihingi mo, alam niya na makasasama lamang sa iyo ito sa future. Kaya huwag na lamang. Iyon po ang ating maunawaan mula po sa mga talata. At sakaling hindi pa rin dinidinig, lahat naman yun ating ginawa. No? May pananampalataya naman tayo, wala tayong pagdadalawang isip, meron naman tayong pagtupad. At meron gumagawa lang tayo ng kanyang kalooban. Ang akala naman natin ay ayon sa kanyang kalooban yung ating hinihingi, wala pa rin. Well, sakali, no? Roma 8:28 ay sinasabing at nalalaman natin ng lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Marahil po, no? Sa hindi niya pagbibigay ng ating mga hinihiling, nakabubuti sa atin yon. Kasi sabi ng talata, lahat, no, ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa ng ikabubuti o sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Mahal natin ang Diyos. Tayo yung mga umiibig sa Diyos. At hindi binibigay yung ating mga kahilingan. Baka ito po yung paraan, no? Na makabubuti sa atin. Opo. Kahit na ilang beses natin ipinagdasal ang isang bagay, hindi pa rin. Baka yun ang masubuti sa atin ang wala tayo nung bagay na yun na ating hinihingi. Di nga ba sa buhay ni Jose, no? Na ibinenta ng mga kapatid niya at nakarating siya hanggang doon sa Ehipto at pinahirapan siya roon, no? Hanggang sa siya ay maging pangalawa doon sa hari at nagkaroon ng gutom, siya nag-ipon ng mga pagkain doon sa Ehipto at yung mga kapatid niya ay nagkaroon ng gutom na sa kanilang lugar kaya pumunta sila ng Ehipto nang magkaharap-harap sila. Yung Jose at ang kanyang mga kapatid, takot na takot yung mga kapatid niya kasi alam nila, no? Sila yung nagbenta sa kanyang kapatid at baka sila ay gagantihan ni Jose. Kaya ito sabi niya, at tungkol sa inyo ay inyong pinalagay na kasamaan laban sa akin,
yung ginawa nila na pagbebenta sa kanya. Ngunit, sabi niya, ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Kung ginawa nilang kasamaan, ginawang makabubuti. O, sa ating mga paghiling, mabuting bagay at hindi ibinibigay, baka yun ang makabubuti ayon sa kaisipan ng Diyos. O, kaya wala tayong magreklamo. Oh, at tandaan natin, no? Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, okay, and not to harm you, plans to give you hope and a future." O, alam naman pala ng Diyos. Mayroon pala siyang plano. At yung minsan, no, tahimik lamang siya sa kanyang mga plano para sa atin. At ang kanyang plano para sa atin ay lalong mas mabuti, no, kaysa mga inaasam po natin. He is doing something for us. Si Pablo ay mayroon ding hiniling sa Panginoon Diyos na hindi dininig. Pero tingnan po natin ano yung kanyang sinabi. Tungkol dito, yun ang kanyang problema eh. Yung dito na tinutukoy niya ay tinik ng laman, sabi niya, no? Sakit, karamdaman. At maraming mga commentators ang nagsasabi marahil ang kanyang sakit ay sa mata. O, kasi isa sa kanyang mga sulat, sinabi niyang malalaki ang kanyang isinulat na letra. O, kaya lumalabo na, tumatanda na. O, at sabi niya, makaitlo, 3 times akong nanalangin sa Panginoon upang ito'y ilayo sa akin. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Tingnan niyo po yan. No? Yung kahinaan ni Pablo ay nagiging kasakdalan. No? Oo. At ikinuloy niya sa verse 10, "Kaya bagkos akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga panghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas." Kabalintunaan, ano? Kung kailan siya mahina, saka siya malakas. Paano nangyari yun? Dahil ang Diyos ang kanyang kalakasan. No? O yung kahinaan niya sa kanyang sarili lamang yon, subalit dahil mayroon siyang Diyos na inaasahan ng tulong anytime, doon siya nagiging malakas. Kaya sa hindi pagdinig sa kanya na mawala yung sakit niya sa laman, nagmamapuri si Apostol Pablo. Sapagkat maaari siyang umasa sa Diyos at iasa sa Diyos ang kanyang kalakasan at hindi sa kanyang sariling kalakasan. So in conclusion mga kapatid, no, nasusulat niya na walang imposible sa Diyos. Wala pong imposible sa Diyos kung ito ay ayon sa kanyang kalooban. Hindi natin kinu-question ang kanyang kapangyarihan, anuman ay kaya niyang gawin. Yung malamang gagawin niya kung ito ay gusto niya o ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa, kailangan nga natin matutong maghintay sa pagsagot ng Diyos sa ating mga kahilingan. At walang imposible sa Kanya, sa tamang panahon ay Kanyang ibibigay ang ating mga hinihingi. At pangatlo, walang imposible sa Diyos kung ito ay makabubuti sa atin. Kapag sa Kanyang pananaw ay hindi makabubuti sa atin, hindi niya ito ibibigay. Subalit, walang imposible sa Kanya. So ito po ang ating mensahe ngayong hapon. Magandang hapon ulit at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Brother.